What's up mga guys? Welcome to my YouTube channel, Lyndon Punay. So I'm working here in New Zealand as a roper. So this is my vlog for today's video. So I will show you what I'm doing here. So nandito po kami ngayon sa Linton Street, near Ferguson in the Palmerston North. So we're doing to renovate of maybe this is apple bench roof in the this one. So lahat yan renovation, and then so na-abandon na yung ano nila, apple nila. So this is a gaming pole for the private school here. Ano to, dito nagko-compete ang mga bata, or may competition sila dito nila ginaganap. So but not swimming game only. This is a playground for the rugby, sometimes a water rugby here. This cabinet, all the things is nandun lahat ng equipment nila. So kaya siguro pina-renovate ito, gawa ng magsa-summer na. So yun kasing ano nila dito, yun ang lagi nilang ginagawa pag summer. Yun, mag-ano sila sa swimming. At the back is ano na yan, highway na yan papuntang ano. So ito yung buhay OFW. So nakatake ako ng video, pero yung kasama ko, pero hindi masisend sa akin, gawa ng ano, siguro ano na i-share it na lang yan. So show ko sa inyo ang sitwasyon dito sa ano, sa New Zealand. Yan, buhay OFW. It's not easy here because lumalaban ka sa lamig ng panahon. Yan, nandito ako sa likod na yun ang ginagawa namin. So grabe yung ano. Yan. I turn around working place. Yan, ito yung mga binabaklas namin. Yan yung inano ko kanina. So ano to, all renovation rope. Mahirap talagang ano, pakikipagsapalaran dito sa ibang bansa. Pero may tips ako sa inyo mga guys. May tip ako sa inyo mga guys, sa mga gustong mag-apply dito papuntang New Zealand. So wag lang kayong mawalan ng pag-asa kung saan yung agency na legit na agency. Sa mga skilled worker ang hinahanap nila dito, like carpenter, roofer, scaffolder, and then welder is hindi ganun demand dito, gawa ng halos lahat ng mga materialis nila dito ginagamit sa bahay is kahoy. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na more on steel ang ginagamit nila. So dito hindi ganung demand yung kahoy, ang bakal, bakal pala. Kasi yun ang inaano nila dito, kahoy, kasi lumalaban sa lamig. Yung bakal kasi lalong lumalamig pag winter. So iano ko sa inyo yung mga agency na nagpapaalis dito. Yung September Star, meron sila ngayong hiring. Marami silang hiring dito sa New Zealand, like a mechanic, automotive mechanic, technician, refrigerator technician. May nakita ako doon sa ano, na engineer pero panlalaki. So I will recommend of my fellows there in the Philippines, one of the engineer of my company before. So na-recommend ko siya, and ano, sadly na ano ako, gusto kasi nila lalaki. So no choice ako. Tapos meron palang ano, isang Pilipino na darating ngayon
Release na yung visa niya, pamangkin ko yun. This is my nephew here in my in Palmerston. So same company kami magtatrabaho. Tapos naghihiwalay ng bahay, so magkaisang bahay lang kami. So ang masaklap lang doon yung isang pinsan ko, yun lang kasi may ano siya, meron siyang findings. So hindi namin alam, hindi ko rin alam, kaya hindi ko siya tinatawagan, baka maasar sa akin lagi at mapanghinaan siya ng loob. Ano siya? Siguro may scalp siya sa ano niya, sa baga, kasi first ano niya, attempt niya sa medical is yun ang findings. So second attempt niya is clear siya. Tapos pangalawa, ano na siya, same pa rin sa una niyang first take niyang medical exam. So have no choice na still wait for result of the immigration. Yun lang talagang magagawa namin. So far maganda naman yung ano, natakbo dito. Pa-winter, pa-summer na siya. So ang iano ko sa inyo, ang staff house, hindi ko lang alam ang staff house kung ano sila ngayon hiring, pero magpasa lang kayo ng CV sa staff house, September Star, Yangwa. Yan yung mga nagpapaalis dito na certified ng na agency papunta dito sa New Zealand at walang placement fee. No placement fee. Pag may merong placement fee, so wag na kayong tumuloy. May nanghihingi sa inyo, paalisin kayo ng nanghihingi sa iyo, wag na kayong tumuloy. Yun yung isang ano doon, zero placement fee dito sa New Zealand. When I was start to process in my paper documents in the Philippines, ang nagastos ko lang Xerox, tapos panotaryo. Pinakamalaki kong nagastos is 15K. Ano pa yun? Medical, in the medical exam. So wala ka ng ibang alalahanin kundi yung medical exam lang. Maipasa mo yung medical exam, so wala nang magiging problema dun. Sa mga nagtatanong sa akin, kuya, nasaan po yung agency mo? Boss, nasaan po yung agency nyo? Ako po ay isang disclaimer lang. This is not accredited on any agency going here in New Zealand. Hindi ako accredited ng isang agency, kundi ito'y base lamang po sa aking experience kung bakit ako nakarating dito. Sipagan nyo lang at makakarating kayo dito. At hindi kayo magsisisi pagdating sa salary. Hindi kayo magsisisi. Magugulat na lang kayo pagdating nyo dito sa New Zealand pag-receive nyo ng salary. Totoo yun, malaking pagbabago sa buhay pag nandito ka. Although gano'n naman talaga, malaki naman din talaga yung cost of living, pero not same in the Philippines na nag-work ka ng Philippines na kulang yung mo, ganito, ganun, pautang naman ako dyan kasi ganito, ganun. Hindi sa dinadoubt ko yung Philippines is ganun talaga yung reality. So, yung ibang mga Pilipino, mga magagaling na skilled is kailangan pang pumunta ng ibang bansa para maghanap buhay. So, hanggang dito na lang, i-show ko sa inyo yung mga agency na recruiter papunta rito sa New Zealand. Ilalagay ko sa description, and then ilalagay ko yung link nila para ma-visit nyo, and then visit and then apply din. Huwag din yung asa lang hanggang sa walang mangyayari.